Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Bagamat tayo po'y kukonti, pero ang pagpapala ng Panginoon ay maligaya na binibigay sa atin dahil tayong nandito sa dambanang ito. Patuloy tayong minimiti natin ang kagalakan, ang kasiyahan na binibigay sa atin ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. Kanya wag po kayong malungkot sapagkat ang mga narirитong tao na nagpupunta po rito ay maligaya po. Maligaya dahil sila po ay nakakadama ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, ang higit po natin damin dito sa dambanang ito. Alam po ba nyo, yung mga taong nagpupunta po rito, hindi po man nila nakakamtan ng kanilang biyayang nadadama, pero ang kagalakan po nila na ang kanilang kagalakan tungkol po sa spiritual na dapat po nating unang madama dito sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ang siyang unang gagabay sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kanya huwag po tayong magsawa na pumunta rito sa dambanang to sapagkat patuloy po tayong kinuha ng Panginoon. Alam po ba niyo kung paano ang pagkuha ng pananampalataya dito sa dambanang to? Kaya kumbaga sa kwan po yung kung po tayo nagpupundasyon ng bahay, hinuhukay po natin yung pundasyon niya. Pilitin po natin ang ating pandama ay higit pa rin sa paghuhukay ng ating paggawa po ng bahay. Ito po ay para pong pagbubungkal o paglalalim kung paano natin may itatayo ang ating bahay. Ganyan po rin ang pananampalataya dito sa dambana. Mithin po natin mas higit na malalim, mas higit na matatag kung tayo paririto sa pang-araw-araw. Hindi po dapat na pupunta ka rito, kung minsan hindi ka na pupunta. Tuloy po ang pagpunta rito para pupunta siya ng bahay. Patuloy natin ng bahay upang ito'y magiging maging matatag. Ganon din po ang pananampalataya. Kailangan po tayo maging matatag hanggat tayo na nakikipagbithi sa ating Panginoon. Yan po ang magandang mangyayari sa atin na patuloy tayong makipagmiti sa pang-araw-araw dito sa dambana. Napakasarap po ang makipagnig sa Panginoon. Ang pundasyon ay siyang pinakamatatag dito sa dambana. Para po tayong kamukha po ng isang magulang na patuloy po siyang namimiti sa kanyang mga anak kung paano niya mabibigyan ng magandang pundasyon yung kanyang mga anak. Kanya huwag po tayong magsawa na makipagnig sa ating Panginoon. Bagamat kung halimbawa po man hindi natin kagad natatanggap ang hinihingi natin, hindi po magiging sangkalan ang hindi po kagad matanggap. Pero hindi po nyo nalalaman sa konting ibinibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin nakikita, konting bahagi lang na hindi natin nakikita pero hindi natin nadadama, yun po ay dapat madama natin, ay mapasalamatan natin sa Panginoon sapagkat unang-una binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Yun po isang magandang pasasalamat sa Panginoon. Kung hindi tayo binigyan ng buhay na sinilang tayo sa mundo ito, paano tayong dito'y makisalamuha sa kapwa natin, paano tayong makipagkuha sa mga ibang tao. Kailangan po talagang mithin natin sa araw-araw ang Panginoon ang siyang gabay ng ating buhay. Tayo po dadako po sa ating, wala po akong temang sinasabi pero binabahagi ko lang po, kukunti lang po tayo para lang maipamulat ko sa inyo. Nung ako'y nagpunta rito, ganun din po ako. Patingin-tingin, pa-observe lang po kung ano ang ginagawa rito sa dambana. Hindi ko rin po kagad nadama yung Panginoon sapagkat sa isip ko noon, paano ko ako madadama ang Panginoon? Sa isip ko, kanya po nagmiti po kung nung makita ko po yung mga tao rito na ganun po ginagawa nila, pero hindi pa po nung dambana ito, nung bahay pa lang po, na iniisip ko, napakaligaya po ata ako ng mga tao ng bakit sila sunod na sunod kaya po na kung saan sila pumupunta.
Kanya nung pagnilaya ko po sa sarili ko, sinubukan ko po nung panahon na yon, bagamat ika nga, malayo pa tayo sa Panginoon, pero malayo man po, hindi ko lang po nakakalimutan ng Panginoon ng panahon na yon. Hindi lang po sa ngayon na talagang damang-dama ko po sa buhay ko, damang-dama ko po sa puso ko kung paano ko nadama ang Panginoon. Kanya sinasabi ko po ito dahil po sa ang Panginoon po ay mapagmahal sa lahat ng taong na gustong magbiti sa Kanya. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbabahagi. Bagamat kukunti tayo. Ang una ko pong tatawagin ang aking Caps Magno Guevara. Salamat sa Panginoon Diyos. Ako po ay tinawag muli dito sa Banal na Dambana upang ako ay mag-alay ng awit. Una sa ating Apo na kinalugdan, sa ating mga tagasunod, mga choir, alagad, at sa ating mga kap. Salamat po. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu. Handog natin ipagsuyo. Tayong lahat ay magsama-sama. Kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayoko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O giliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po. Maraming pong salamat. Alam po ninyo, ako po ay tuwing tatayo po ako rito sa Banal na Dambana, ako po'y ninenervyos. Subalit, sa lakas ng
pagsubaybay sa akin ng Panginoon Diyos, lumalakas ang loob ko sa aking pag-awit. Ang awit ko pong ito ay una sa Diyos at sa ating lahat. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simulan at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Maraming pong salamat. Salamat, Tata Magno, sa iyong awiting maganda. Si Tata Magno po, yan ang aming pambato ng kapsa awitin dito sa dambanang to. Ang susunod po nating magbabahagi ang kapatid na Kaps, Macho Cuevas. Magandang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Talaga pong buhay ang Diyos. Kadarating ko lang nagkita kami ni Dico. Talagang hindi ko mahindian ang Ama sapagkat talaga pong sa Kanya nagmula ang lahat. Lahat ng aking mga nakamtan, lahat ng aking mga sa aking buhay ngayon. Magandang umaga po sa lahat ng dako, sa mundong ng mga nanonood at sa ating lahat mga Kaps, mga alagad, mga tagasunod at higit sa lahat sa mahal na Apo Kunching, ang kinalugdan ng Ama. Nung pong sinabi ni Dico na tama-tama mag-share ka, sabi ko, Dico, pumasok si Dico. Ang ma-share ko na po sa inyo, ang mga kahiwagaan na nangyari sa buhay ko. Subalit lahat naman po talaga ay puro hiwaga sapagkat maglilimang taon na po akong nandito sa dambanang ito, nananahan sa lugar na ito, na siguro po batid nyo naman pong lahat kung sino po yung araw-araw nandito, na araw-araw nyo rin po akong nakikita, bihira nyo lang po akong nakikita. Ang pagkakaalam nga ng aking mga kapitbahay
dito ako nagtatrabaho. Mayroon ngang nagtanong sa akin Sabi sa akin magkano ba ang sweldo mo doon sa Divine Mercy? Dahil nakikita nila, araw-araw nandito ako. Sabi ko po, kasi po hindi naman po nila maintindihan kung ipapaliwanag ko ng mahabang paliwanagan. Sabi ko na lang po na napakalaki ng sweldo ko sa lugar na yaon. Purihin ang Ama. Napakaraming hiwaga na gusto kong ibahagi, ngunit di ko alam kung paano ko umpisahan. Pero ang dumatal sa aking kaisipan ay yung nagkaroon na ako ng anak na mayroon kang mga bagay na iniisip mo, minimithi mo na kailangan, ngunit parang mahirap ka agad makamtan sapagkat sa pinansyal na pangailangan nga sakto lang kung tutuusin bilang tao. One time kasi Pasko yata yun. Sabi ng kabiyak ko ng puso, Daddy, may anak na tayo, yung cabinet natin di na kasya yung gamit. Sabi ko, oo nga no. Ngayon, tuwing nadaan, pagka nakita na yung Durabox, ay kaganda ng Durabox, kaya lang pag tinignan yung price, 2.5. Di, kakuyaan. Yun lang sinasabi ko palagi sa kanya. Hayaan mo lang, huwag mong isipin yun at darating din yung panahon. Tapos, mga siguro mabot ng 1 buwan niya na pagka pumunta kami Baliwag, nakikita niya yung tindahan ng Durabox. Tapos may nakalagay pa, sale. So parang gusto niya. One time, sabi ni Tita Marie, Macho, pwede ka ba sa linggo? Kasi kailangan kong gawin yung mas malaking cabinet doon sa bahay niya. Magsama ka ng yung kasama mo na magkakabit ng malaking cabinet. Sige po tita, pupunta kami maagang-maaga. Ikinabit na namin yung, sa makatuwid, ikinabit na nga po namin yung malaking cabinet. Ngayon, yung may maliit siyang cabinet,